Okay, leaving a legacy or being kind to other people and to your relatives is not an excuse if you are proven to have done wrong. Okay, kung may mali kang ginawa, hindi mo pwede sabihin na naging mabait ka, naging matulungin ka, naging mapagbigay ka sa mga kamag-anak mo at sa ibang tao. Okay? Hindi porket natulungan mo yung ibang tao, pati yung pamilya mo, na yeah, it's your legacy, pero pag may napatunayang mali ka, it's not an excuse or hindi pwedeng mabura. Okay? Hindi pwedeng mabura yung mali mo dun sa mga ginawa mo, kahit gaano pa karami ang ginawa mo, hindi mabubura nun yung isa mong pagkakamali. So, wag gawing excuse na be kind and anything. Because pag napatunayang mali ka, papapatunayan naman later on na magkakamali ka kasi wala namang lihim ang hindi lalantad. Lalantad yan. At yung word na yon, si Lord mismo yung nagsabi, walang lihim ang hindi mabubunyag. Kahit gaano nyo pasabihin niya na malinis konsensya ko, alam ko sa sarili kong wala. Sabi mo lang yun. Kasi wala namang wala namang paraan para makita yung sarili. Wala namang paraan para makita yung iniisip mo o basahin yung iniisip mo at yung nararamdaman mo. Walang paraan para makita yung kundi yung tao mismo lang ang nakakaalam. So kung ano yung sinabi niya publicly, hindi natin alam kung yun ay totoo sa sarili niya o hindi. 'Di ba? Kasi may mga tao na pretending, yun yung keyword. May mga taong pretending to be honest, pretending to be brutally frank. Pero yan, I mean, time is the ultimate truth teller. Kahit anong sabihin mo publicly, yeah, it's your statement, pero time is the ultimate truth teller. Time would also tell kung tama ba. Time would also verify kung tama yung sinabi mo. May sinabi ka last March na ganito. Then itong May, last week ng May hanggang ngayong June, kabaliktaran nung sinabi mo. Kasi may lumabas na something. Okay? So, ano yun? Time is the ultimate truth teller. Ilang months lang may lumabas na agad. So, yun na yun. Hindi mo pwedeng sabihin na be kind, leave a legacy. Well, hindi mo matatawag na legacy yung may ginawa kang mali. Pero yung legacy is hindi mo pwedeng ipantakip, hindi mo pwedeng gawing pantakip yung ginagawa mong maganda doon sa pagkakamaling ginawa mo. Yung mali, mali. Yung tama, tama. Of course, yung basher mo, pag nagkamali ka, papatulan yun. Pagpipestahan yun. Pero if ever totoo yung mga ibinubunyag sa'yo, sinayang mo yung tiwala sa'yo ng ibang, yung mga naniniwala sa'yo, sinayang mo. Sinayang mo yung tiwala if ever mapatunayan na tama ka. Na tama yung mga pagkakamali. If ever tama yung mga lumalabas na balita at binibintang sa'yo, sinayang mo yung tiwala nila. Kasi ang rason nila is pinagtatanggol ka nga eh. Pero kasi, mababasa mo naman sa sagot yun eh. Kasi may mga tao naman na kahit pangalanan mo, they would remain private. Kahit pangalanan mo sila, hindi sila gagalawin ng hindi sila mapag-uusapan sa social media, hindi sila mauungkat ng mainstream media kasi nga from the start, they are private persons. So kung pangalanan man sila, okay, pangalanan kasi yung alam lang ng tao is yun lang. Wala silang alam buo. So kahit pangalanan mo sila, wala namang masama kung pangalanan mo. Mas maganda nga yung pangalanan eh. Kasi mas maganda yung malalaman doon na
Kung siya pala yung karelasyon mo, okay, private. Rerespetuhin namin yun kasi private. Kesa dun sa iiwanan mo yung, you know, yung inconclusive yung answer mo, may mga possibilities, ayan. Kakalat ng fake news. Whereas kung pinangalanan mo, it's up for the other party to verify. It's up for the other party to deny. Diba? Tsaka wala namang masama kung papangalanan mo eh. Dapat nga yung karelasyon, pinapangalanan. Kasi wala naman sigurong aagaw. Wala naman sigurong aagaw o wala ka naman sigurong kaagaw. O wala naman sigurong sabit yung karelasyon mo if ever papangalanan mo. So leaving a legacy or being kind is not an excuse if proven you're doing something wrong. So, yun lang po.